Noong March 31, 2026, ay tuluyan na akong nag-retire sa aking trabaho sa edad na 61. Hello, at welcome to Philcon Living, where we provide information, education, at entertainment sa lahat ng Pilipino saan man sulok kayo sa mundo. Anyway, ako po si Mang Gusteng, isang Filipino-Canadian na naninirahan dito sa Vancouver, British Columbia, Canada. Pero bago natin pag-usapan ng aking retirement, ay gusto ko lang magbigay ng kaunting backgrounder tungkol sa akin. Ako at ang aking pamilya ay nag-immigrate dito sa Canada noong 2006, kaya 20 years na kaming naninirahan dito sa Vancouver sa taong ito. Dati akong empleyado ng gobyerno dyan sa Pinas bago kami pumunta dito, kung saan sa mining industry naman ako nagtrabaho. So, gaya ng sinabi ko kanina, nag-retire na ako sa edad na 61. Pero noong malaman ito ng ating mga kababayan dito sa Vancouver, marami akong narinig na iba't ibang reaction. Una, bata pa ako kaya sinayang ko daw ang pagkakataong na kumita pa ng mas malaki, which is totoo naman dahil malaki talaga ang sahod sa mining industry dito sa Canada, at meron pa kaming bonus at profit share sa kita ng kumpanya. Pangalawa, maghihirap daw ako sa bandang huli pag naubos na ang aking ipon dahil sa napakataas na cost of living dito sa Vancouver. Pangatlo, maliit lang daw ang government pension dito sa Canada, kulang na kulang daw ito sa basic na pangangailangan kaya dapat daw magtrabaho hanggat kaya pa. At pang-apat, marami ang nagsasabi na ma-bored daw ako pag walang ginagawa kaya they are betting na di daw magtatagal ay maghahanap din ako ng trabaho kahit part-time, para may libangan. Well, in fairness ay totoo naman lahat ang sinabi nila, at concern lang sila dahil maganda raw ang buhay ko ngayon. At ayaw nila na maghirap ako sa bandang huli dahil lang sa isang maling desisyon. Pero sa palagay nyo ba hindi ko naisip ang mga ito bago ako nagpasya na mag-retire? Sa katunayan ay alam ko na kung magkaano ang aking government pension. Ang aking Canada Pension Plan o CPP ay $400 lang kada buwan pag kukunin ko ngayong taon, at ang old age security pension ko naman ay more than $400 din kada buwan pero hindi pa ako qualified dito dahil 61 lang ako. Alam naman natin na kailangan 65 ka para ma-qualify sa old age pension. So, kung hindi ako qualified sa OAS, and I choose to delay my CPP, saan ako kukuha ng pera? Napakataas pa naman ang cost of living dito sa Vancouver. Okay, aaminin ko na sa inyo, meron akong severance pay o retirement lump sum na galing sa aking employer, pero magkaano lang yun? Sa katunayan ay hindi ko pa alam ang exact amount dahil hindi ko pa natanggap. Pero alam ko na kasya lang yung to sustain me hanggang sa katapusan ng taong 2026. So paano ako mabubuhay sa susunod pang mga taon? Well, dito papasok yung tinatawag natin na other retirement income kagaya ng RRSP, TFSA, at iba pang uri ng investments. Lingid sa kaalaman ng marami, meron akong retirement portfolio, kung saan may investment ako sa stock market, hindi lang dito sa Canada kundi meron din ako sa US, at sa Pilipinas. Alam ko kasi na hindi kasya ang government pension para mamuhay ng marangal ang isang pensyonado dito sa Canada, at ito ay napatunayan ng marami nating kababayan na higit 70 years old na sila pero nagtatrabaho pa, hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil kulang ang kanilang pension para mamuhay ng marangal. So, bago ako nag-retire, ang market value ng aking retirement portfolio ay $518,000. Ang tanong, kasya ba ito? Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Depende siguro kung ilang taon pa ang itatagal ko sa mundong ito, at kung paano ako mamuhay in retirement. By the way, sa susunod kong video ay detalye ko sa inyo kung paano ko inipon at pinalago ang aking retirement portfolio. Pero ang punto dito is, meron akong other source of retirement income, kaya hindi lang ako umaasa sa maliit na government pension. Well, yan lang po mga kababayan. Salamat sa panunood. Adios.